ngayong 87 taon ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong 87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop. Sinabi ni Ross, he is a rapper. He said na, don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo that's AI, I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na, napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung song. Bawat hakbang ko na magtayo, gilan ang bituin ako'y uusyo. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong Pilipinas ang oras, alas 3:07 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, August 14, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. Low pressure area o LPA sa labas ng bansa, malakas ang tsansa na maging tropical depression o bagyo. Balitang Promdi. Dami ng mga naapektuhan ng habagat at bagyong Maymay, Luis, umakit na sa 3.7 milyon na katao. Balitang Promdi. Mga naglitawang butas sa lansangan ng EDSA, pinaiimbestigahan ni Senador Lacson. Promdi. Pangulong Bongbong Marcos walang kinalaman sa leadership fund ayon sa Malacanang. Balitang Promdi. Magpapatupad ng 85 peso wage hike. Ipinagpaliban. Balitang Promdi. Airfare ng mga airline company o yung pasahe sa mga eroplano bababa ngayong Agosto. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mataas ang tsansa na mabuo bilang tropical depression ang isang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa DOST Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 1,740 kilometro sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Paglilinaw naman ng Pag-asa, malabo itong maglandfall sa bansa kung hindi magbabago ng direksyon. Samantala, nakataas pa rin ang yellow rainfall warning. Itinaas po ang ilang alert warning sa ilang bahagi po ng bansa ngayong araw. Balitang Promdi. Samantala, sa iba pa nating mga balita,
Dumami pa sa mahigit 3.7 milyong katao ang naapektuhan ng habagat at tropical cyclone Maymay at Luis. Batay po ito sa datos ng Office of Civil Defense kung saan ay naitala ang 3,733,833 individual o higit na 1 milyong pamilya ang naapektuhan ng kalamidad mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, gayon din sa Calabarzon, Cordillera Administrative Region at Metro Manila, ganon din sa Mimaropa. Mula sa nabanggit na bilang, nasa 53,000 katao o 17,000 pamilya ang pansamantalang tumutuloy sa may higit 500 evacuation centers. 21 ang napaulat na nasawi, 14 naman ang nasugatan at 3 ang nawawala. Ayon sa OCDE, ang lalawigan ng Benguet ang nakapagtala ng pinakamaraming nasawi. Kabilang na po ang 10 sa Baguio, 3 sa Atok at 2 sa bayan ng La Trinidad. Ang mga biktima ay pawang namatay dahil sa landslide. 3 naman ang naitalang casualties sa Rizal at 3 din sa Batangas. Iniulat ng OCD na nasa 1,300 na kabahayan ang nasira, 1,300 ang partially damaged at 100 ang nawasak ng husto. Tinatayang mahigit na 2.6 na bilyon na pisong halaga ng pinsala ang naitala sa infrastruktura at mahigit 347 milyon sa sektor ng agrikultura. Balita muna tayo mula sa mga probinsya. Puntahan natin ang Cordillera. Standby, Romy. 6.6 milyong pisong halaga ng marijuana. Winasak daw po ng anti-operative sa Tinglayan, Kalinga. Ibalita mo yan, RH41 Romy Gonzales. Winasak ng mga anti-illegal drug operatives ang abot sa 6.6 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa kinasang 2 araw na operasyon sa barangay Buskalan, Tinglayan, Kalinga. Binunot at sinunog ng mga operating troops na binubuo ng PIDEA Kalinga at Tapaya Provincial Office, Regional Intelligence Unit 14, PNP Drug Enforcement Group at Tinglayan Municipal Police Station ang 33,000 fully grown marijuana plants na itinanim sa abot sa 3,000 metro kadradong lupain. Bagaman walang nahuling marijuana cultivators sa naturang operasyon, aktibo pa rin ang mga otoridad sa pagtukoy sa pagkakilanlan ng mga cultivators na responsable sa pagtatanim ng bawal na marijuana. Hinikayat naman ng mga alagad ng batas ang publiko na manatiling mapagmatsyag at isuplong ang mga kahinahinalang iligal na pagtatanim na marijuana sa mga lokal na otoridad bilang suporta sa kasalukuyang pagsisikap laban sa iligal na droga sa Cordillera Region. Ito sa RH41, Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Pilipinas ang oras, alas 3:14 na po ng umaga. Balitang Prompty. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pinaiimbestigahan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang mabilis na pagkakaroon ng lubaka sa mga bagong kumpuning bahagi ng EDSA matapos ang malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Inihain nito ang Senate Resolution 594 na humihiling sa Committee on Public Works na siyasatin ang rehabilitasyon ng EDSA. Kabilang ang disenyo, engineering standards at pananagutan ng mga sangkot sa proyekto. Ayon kay Lacson, nakababahala na agad na nasira ang ilang bagong ayos na bahagi ng EDSA at kailangan naman na kumpunihin ito. Nagdudulot niya ito ng mga tanong sa kalidad ng pagpaplano, konstruksyon at pamamahala sa mga mamahaling infrastructure project ng gobyerno. Binanggit din ng senador na may pondo ang Department of Public Works and Highways para mapanatili at mapatibay ang mga national road laban sa kalamidad. Layunin po ng investigasyon na malaman kung sapat ang kasalukuyang standard sa road projects at kung sino ang dapat na managot sa maagang pagkasira ng mga pangunahing kalsada. Balitang Prompty.
Samantala, isinusulong naman ngayon ng Department of Education ang mas malawak na pagtuturo ng tamang solid waste management sa mga paaralan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mahalagang maunawaan ng mga estudyante ang RA 90003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Kasunod po ito na naging problema sa mga basurang lumutang sa Manila Bay. Sabi ni Angara, mas magiging epektibo ang batas kung maituturo sa mga kabataan ang wastong pagtatapon at pangangalaga sa kapaligiran. Balitang Prompty. Alas 3:16 na po ng umaga. Balikan natin ang mga balita mula sa probinsya. Puntahan natin ang Central Luzon. Standby lang. O bago po ang Central Luzon, puntahan muna natin ang Pangasinan. Standby kay Freddy Fajardo. Top 4 most wanted person sa Bolinao, Pangasinan na aresto na. Ibalita mo yan. Go ahead, RH38, Freddy Fajardo. Hindi nakapalag ng dakmay ng PNP ang top 4 most wanted person municipal level sa Bolinao, Pangasinan matapos itong masukol sa kanyang pinagtataguan. Batay sa report ni Bolinao Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan, ang suspek ay isang 21 anyos na binata na residente sa nasabing bayan. Ang pagka-aresto rito ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Alamino City sa kaso ng paglabag sa Section 12 Article 2 ng Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Bolinao Police Station ang akusado para sa kaukulang disposisyon. Pinapurihan ni OIC Provincial Director Dennis De Leon ang Bolinao Police sa kanilang accomplishment at binigyang din ito na magpapatuloy ang Pangasinan PNP sa kanilang pinalakas na kampanya laban sa mga wanted persons para papanagutin sa kanilang mga sala at upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa buong lalawigan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Freddy. Standby lang, Dani. Binatikos naman ng ilang environmental groups ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y pang mamaliit sa malalim na problema ng basura sa ating bansa. Ayon sa Oceana Philippines, masyadong nakatuon ang palasyo sa waste to energy bilang solusyon at sa pagsita sa publiko dahil sa pagtatapon ng basura. Giit po ng grupo, hindi dapat nabaliwalain ang ugat ng problema. Ang patuloy na pagdami po ng single-use plastics gaya ng sachets, styrofoam at plastic bags na inilalabas sa merkado ng malalaking kumpanya. Sinabi naman ng Ban Toxic na hindi dapat na ipasa na lamang sa publiko ang responsibilidad sa problema sa basura. Dahil tungkulin din anya ng gobyerno na tiyakin na lubos na naipatutupad ang mga batas sa solid waste management at ang mas maayos at madaling paggamit sa sistema para rito. Balitang Prompty. Samantala, nabuo daw po ang Senate Leadership Fund nang maalarma si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa laki ng mga congressional insertion sa pambansang pondo. Ayon kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan, binuo sana ang naturang sistema bilang makabagong paraan upang mapigilan ang mga insertion na umaagaw ng budget ng DPWH, ngunit hindi ito naging matagumpay. Sa affidavit na isinumiti ni Bonoan sa Sandigan Bayan, sinabi nito na nagugat po ang problema noong 2023 nang matapyasan ng halos 88.8% ang budget para sa foreign assistance projects ng DPWH. Ipinaabotan niya ito ng dating kalihim sa Pangulo dahilan para mabahala si PBBM at ipinag-utos na tiyaking patas ang distribusyon ng resources lalo na sa mga mahihirap na lalawigan. Kaugnay nito, iminungkahi naman ni Bonoan ang pagkakaroon ng Senate Leadership Fund para maisama sa mga proposed DPWH budget ang priority projects ng mga senador nang sa gayoy hindi na mabawasan pa ang pondo ng ahensya. Gayunman, hindi anya ito naging epektibo dahil sa halip na mapigil ay mas dumami pa ang insertion sa 2024 at 2025.
Kaya tumaas din ang pondo ng DPWH sa ilalim ng General Appropriations Act noong nakaraang taon. Balitang Prompty. Hindi daw po alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol sa umano'y leadership fund sa Department of Public Works and Highways o DPWH noong panahon ni dating Secretary Manny Bonoan. Itinanggi po ng Malacanang na may alam ang Pangulo tungkol dito matapos na ihayag ni Bonoan sa Sandigan Bayan na bawat senador ay may nakalaang hindi bababa sa 500 million peso infrastructure projects. Habang inihayag din ni Bonoan na maaari pa itong umabot sa 1 bilyong piso ang alokasyon para sa mga leader ng pangunahing komite. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi sana pinayagan ng Pangulo ang naturang sistema kung alam niya ang tungkol dito. Itinanggi rin ni Castro na may pagtatakip ang administrasyon at muling iginiit na mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagutos ng malawakang investigasyon sa mga maanumalyang infrastructure projects. Sinabi rin ng palasyo na natigil ang umano'y leadership fund nang maupo si DPWH Secretary Vince Dizon. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:22 na po ng umaga. Nakuha naman natin balita mula sa Central Luzon. Higit 600 benepisaryo ng tupad tumanggap daw po ng sahod sa tulong daw po ng DOLE. Ibalita mo yan na Reach 37, Danny Kumilang. Balitang Prompty. Mamaya babalikan natin yung report tungkol sa tupad ni Danny Kumilang. Pilipinas ang oras, alas 3:22 ng umaga. Mananatili naman na suspendido ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila. Naglabas ang Pasig Regional Trial Court Branch 152 ng preliminary injunction laban sa pagpapatupad ng wage order number NCR-27. Yan ay matapos na humiling ng injunction ng Redicon Trading and Construction Corporation at ang R2 Builders Incorporated na kumikwestiyon sa wage order. Inatasan ng korte ang Regional Tripartite, Wages and Productivity Board, NCR at ang National Wages and Productivity Commission na huwag munang ipatupad ang dagdag sahod habang dinidinig ang kaso. Kailangan naman na maglagak ang dalawang kumpanya ng 10 bilyong pisong bond bago maipatupad ang injunction. Ayon sa korte, layunin nito na panatilihin ang kasalukuyang sitwasyon at maiwasan ang posibleng pinsala habang hindi pa nare-resolba ang naturang usapin. Pinalitan ng preliminary injunction ang temporary restraining order na unang inilabas noong July 30 at nag-expire kahapon araw po ng Huwebes. Dapat ho sana kung hindi lumabas itong preliminary injunction, tuloy na. Simula ho kahapon o simula ho ngayong araw na ito, August 14, yung pagbibigay ho ng 85 peso wage increase dito sa Metro Manila. Kaya nga lang ho, inilabas naman ho itong preliminary injunction na ito. Balitang Prompty. Kaya yung 85 pesos o aumento po ng mga manggagawa sa Metro Manila, suspended pa rin, hindi pa rin ho tuloy. Samantala, dakuan natin at ibalik si Danny Kumilang, kaugnay pa rin, sahod pa rin ito Kaugnay po ng benepisaryo po ng tupad na tumanggap daw po ng sahod dyan sa Bataan. Ibalita mo yan na Reach 37, Danny Kumilang. Tumanggap ng sahod para sa 10 araw na trabaho ang 654 kwalipikadong benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa Disadvantaged Display Workers TUPAD sa isinagawang payout kahapon August 13 sa Balanga City, Bataan. Pinangunahan ang programa sa pakipagtulungan ni Congressman Jet Tisay at ng Department of Labor and Employment DOLE bilang dagdag kita at tulong sa mga pamilyang nangangailangan.
Patuloy ang koordinasyon ng pamalang palalawigan ng Bataan at mga kinatawan ng 3 distrito para sa paghatid ng mas marami programa at oportunidad sa mga Bataeño. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Danny. Standby lang, Benji. Kaugnay pa rin po dun sa injunction na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court. Kinundi na naman ng akbayan ang preliminary injunction na inilabas nga ho ng Pasig RTC Branch 152 laban sa 85 pesos na wage increase sa National Capital Region. Ayon kay Akbayan National President Rafaela David, isa nang ganap na hostage taker ang korte dahil tila nahahadlangan nito ang dagdag sahod na hinihintay ng mga manggagawa sa Metro Manila. Gate niya, matagal nang naghihintay ang mga manggagawa ng dagdag sahod dahil sa patuloy na pagtaas ng gastusin. Nagbabala rin si David na maaaring maging problema kung maaantala sa korte ang mga wage increase. Hinimok naman ng akbayan ang Korte Suprema na kumilos sa mga legal na usapin kaugnay ng mga kautusan ng Pasig RTC. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Quezon, pampasaherong jeep bumangga sa puno ng kahoy. Meron daw pong isang patay, 11 ang sugatan dyan po sa bayan ng Lopez. Ibalita mo yan, RH33, Benji Anchokya. Isa ang patay habang 11 ang sugatan matapos bumangga sa puno ng kahoy ang pampasaherong jeep kung saan patay dito ang 72 years old na lula habang binabagtas ang kahabaan ng Barangay Road sakop ng Bakungan, Lopez, Quezon. Batay sa report ng mga otoridad ng pulisya, patungo sa Buena Vista, Quezon ang nasabing jeep ng maputol ang tie rod habang nasa korbadang kalsada, naging sanhi para sa mawalan ng kontrol ng manibela hanggang sa sumalpok ito sa puno ng mahogani. Idineklarang dead on arrival sa pagamutan ang biktima na naninirahan sa bayan ng Buena Vista, Quezon. Ito si Benji Anchokya nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:28. Samantala, maghahain naman ng formal na komento ang Department of Justice sa motion to quash ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Chief State Prosecutor Richard Anthony Fadolion, naghihintay pa sila ng formal na utos mula sa Quezon City Regional Trial Court bago isumite ang kanilang komento. Mayroon namanong 5 araw ang prosekusyon para tumugon sa mosyon ng depensa, oras na matanggap ang kautusan na kanilang inaasahan na sa katapusan ng linggo. Una rito ikinumpirma po ng abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paul Lim na naghain sila ng motion to quash sa korte. Nagugat po ang kaso sa pahayag umano ni Duterte noong Nobyembre 2024 tungkol sa pagkuha ng isang hitman laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Balitang Prompty. Sisimula naman ngayong araw ang unang public truth-telling session ng Philippine Truth Commission kaugnay ng mga umano'y pang-aabuso sa drug war noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gaganapin po ang sesyon ngayong araw po ng Biyernes, August 14, alas 8:30 ng umaga. Diyan po yan gaganapin sa Payo Center sa Maynila at mapapanood din po online sa YouTube at sa Facebook. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court o ICC Judge Raul Pangalangan,
isasagawa ang pagdinig kasama ang mga civil society organization. Nilinaw po ni Pangalangan na hindi layunin ng komisyon na magsampa ng kaso kundi bigyan lamang ng pagkakataon ng mga biktima na magsalita at maibahagi ang kanilang mga karanasan. Dagdag niya, kung may makuhang mahahalagang impormasyon sa kanilang pagsisiyasat, maaari itong maisumite sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno at maging sa mga international organization. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:31 na po ng umaga. Balikan natin ang mga balita mula sa probinsya. Standby Rex. Dako tayo, balita po sa Negros Occidental. 17 estudyante nahilo matapos daw po na kumain ng tinatawag na tuba-tuba o kasla sa lungsod ng Cadiz. Alamin nga natin yan kay Rex Cantong ng RH46. Go ahead, Rex. Nasa mabuting kalagayan na ang 17 mga estudyante matapos kumain ng tuba-tuba o kasla sa Tiglawigan National High School sa Barangay Tiglawigan, lungsod ng Cadiz, Negros Occidental. Ang nasabing estudyante ang nahilo matapos kumain ng nasabing liso ng tuba-tuba o kasla na dinala ng kanilang classmate. Ayon kay Dr. Maria Victoria Ibanez, pinuno ng Cadiz City Emergency Care Facility, sa ngayon mayroon pang 8 mga estudyante na nasa emergency clinic dahil patuloy na inobserbahan. Nagpapalabas kagad ng advisory ang Cadiz City Prime Care Facility upang maiwasan ang pagkain ng jatropha o liso ng tuba-tuba o kasla. Inaasahan na makakalabas na ang mga estudyanteng naiwan sa emergency clinic matapos na applyan ng first aid ang mga ito. Sa ngayon, under observation pa ang mga nasabing estudyante. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pinagmamasdan ko ho itong prutas na ito Kasi hindi rin ako masyadong pamilyar, pero ang tawag pala dyan ay tuba-tuba, kasla, tagumbaw, tubang bakod. Ano nga natin na TV yung picture nung ni-report niya, no? Ni Rex Cantong. Yung ibang tawag daw po sa kanya ay tangan-tangan. Ang sabi po ng DOH, yung prutas na yan, o yung kahit yung nut ay hindi po dapat kinakain at yan daw po ay may nakalalason na toksina. Ang sabi pa ng DOH, kung makikita daw po yung prutas na yan daw po ay kulay green na parang may maliit na mani sa loob. Ang itsura parang parang ang itsura niya, kung hindi ako nagkakamali, tama ba yung ano yung nasa Bicol, pili? Parang ganun yung itsura nung laman na. Ayan Ayan wag daw pong kakainin yan. Saan kaya yan nakukuha, no? Tsaka saan na mayroon niyaan para maiwasan din ang ating mga kababayan. Hindi ho lahat ng mga tumutubo sa puno o pwedeng makain. Hindi po yan lahat ay prutas na masustansya. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras. Alas 3:35 na po ng umaga. Niyanig naman ng 5.9 magnitude na lindol ang Davao Occidental bandang alas 2:39 po ng madaling araw kanina lamang.
Ayon po sa PHIVOLCS na mataan ang sentro nito sa layong 83 kilometro timog silangan ng Sarangani, Davao Occidental. May lalim na 10 kilometro. Naitala po ang intensity 3 sa Kiamba, Sarangani at sa Palimbang, Sultan Kudarata. Bahagi ito ng aftershocks ng magnitude 7.8 na lindol noong June 2026. Malalakas ho yung mga nagiging aftershock nitong magnitude 7.8, no? Noong nakalipas din hong linggo, meron din hong ganyang kalakas o mga nasa magnitude 5 din ho na pagyanig. At ang sabi din ho ay aftershock nitong nangyaring pagyanig noong Hunyo 2026. Balitang Provi. Samantala, balikan natin mga balita sa probinsya. Standby lang kay Jocelyn Make. Balita tayo mula dyan sa Western Visayas. Higit 700,000 pisong halaga po ng suspected shabu na recover sa drug buy-bust operation sa Balasan, Iloilo. Yun daw pong high-value individual arestado. Ibalita mo yan, RH Iloilo correspondent Jocelyn Make. Matagumpay na naaresto ng Police Regional Office 6 ang 39 anyos na high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Tingian, Balasan. Nasamsam sa suspect na si alias Ben ang humigit kumulang 108 na gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price 734,040 pesos. Isinagawa ang operasyon ng Balasan Municipal Police Station Drug Enforcement Team katuwang ang Provincial Intelligence Unit matapos ang serye ng intelligence validation, surveillance at target profiling. Kasalukuyang nasa kustodyan ng Balasan Police ang suspect at nangaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Provi. Maraming salamat, Jo. Standby lang, Jimmy. Plano naman ni Batangas Representative Leandro Leviste na makabiyahe sa 12 bansa habang iniimbestigahan ng ahensya ang posibleng pagkakasangkot niya sa umano'y honey trap plata laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito po ang inihayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag batay sa impormasyon na kanyang nakalap. Una nang inihayag ni Matibag na lumabas na ng Pilipinas si Leviste noong August 2 patungo sa France via Hong Kong. Ngunit wala pa niya siyang impormasyon kung nakabalik na ito sa ating bansa. Paliwanag ni Matibag, nakarating din sa kanya ang impormasyon na humihingi ng permiso si Leviste na bumisita sa nasa 12 pang bansa. Magugunita na kinumpirma rin po ng Senado na nag-extend ng kanyang medical leave ang ina ni Leviste na si Senador Loren Legarda. Balitang Provi. Samantala, hinimok naman ng Commission on Elections ang Kongreso na magdesisyon na sa panukalang muling ipagpaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, mas mabuting magkaroon na po ng desisyon bago matapos ang Setyembre dahil nakatakda na ang filing ng Certificate of Candidacy sa September 28. Sa ngayon ay tuloy-tuloy po ang paghahanda ng poll body para sa halalan sa November 2, maliban na lamang kung babaguhin pa ng Kongreso ang naturang batas. Sinabi ni Garcia na nasa 8 billion pesos mula sa 19 billion peso election budget ang nagagastos na nila sa paghahanda. Babala niya maaaring masayang lang ang bahagi ng naturang halaga kapag ipinagpaliban na naman ang eleksyon dahil may ilang election materials na hindi na maaaring magamit. Posible rin umanong kailanganin pa ng COMELEC ng karagdagang 2.5 hanggang 3.5 billion pesos kung ililipat ang halalan dahil sa pagtaas ng mga gastusin. Balitang Provi. Pilipinas ang oras 20 minuto bago mag-alas 4 puntahan na natin ang Eastern Visayas. Standby Jimmy. 3 suspect arestado naman sa buy-bust operation sa Calbayog City, baril at bala. At hinihinalang shabu na samsam. Ibalita mo yan RH32 Jimmy Angay-Angay.
Arestado ang isang tinuturing na high-value individual, HBI at dalawang street-level individual sa isinagawang buy-bust operation na kung alas 8:39 ng gabi sa Barangay Islang, Calbayog City. Kinilala ng PNP mga suspect si alias Taba, 46 anyos, residente ng Barangay Islang, alias Kevin, 43 anyos, babae, residente ng Barangay Trinidad, at alias Olnica, 38 anyos, lalaki, residente ng Barangay Cagsalawsaw, Calbayog City. Sinagawa ang operasyon ng Calbayog City Police Station Drug Enforcement Team katuwang ang 1st Samar Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit ng Samar, PDEA Samar at Task Force Camarayao sa ilalim ng koordinasyon ng PDEA. Nabilhan na ang mga suspect ng isang pakiting shabu na kakalagang 500 pesos, 5 sasipa ng shabu ang nasamsam sa operasyon at isang kalibre 45 na baril, isang magasin na may 4 na bala, kasama ng cash, mga plastic sachet pang iba pang drug paraphernalia. Ayon sa pulisya, sinagawa ang pagtitimbang sinilalang shabu sa Regional Field Unit habang ninihanda na ang pagsampa ng kaukulang kasong kriminal laban sa 3 suspect. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Standby Jane. Nakalatag na ang mga gagawing upgrades sa siyam na EDCA sites sa buong Pilipinas. Ito po ang tiniyak ni U.S. Department of War Undersecretary for Policy Elbridge Colby. Bagaman tumanggi siya na ihayaga ang mga detalye para sa kaligtasan po at pangseguridad. Ayon kay Colby, lalo pang panghuhusayan ng mga pasilidad sa EDCA sites bilang bahagi po ng matinding suporta ng Amerika para protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Una nang nilagdaan ang pagtatayo ng EDCA sites noong 2014 na nakatutok sa magkasanib na pagsasanay ng mga sundalong Pilipino at tropang Amerikano, maging ang pagtatayo ng mga pasilidad at pre-positioning ng mga military supplies at equipment. Ang siyam na EDCA sites ay matatagpuan sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, Fort Magsaysay Military Reservation sa Nueva Ecija, Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City, Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa City, Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Naval Base Camilo Osayas sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, at sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela, ganoon din sa Balabac Islands sa Palawan. Balitang Prompty. Samantala, NPA daw po sa lalawigan na identified bilang unit militia. Nagbalik daw po sa pamahalaan, dalang baril isinuko din. Ibalita mo yan, RH34, Jane Galit Bantayan. Isa na namang miyembro ng UP People's Army sa lalawigan ng Northern Samar ang nahikayat magbalik pamahalaan matapos ang kusang pagsuko nito sa unit ng 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company. Isa itong communist terrorist group member ng Barangay Caigsan, bayan ng Mondragon, Northern Samar. Ayon sa ulat ng nasabing unit, ang sumukong miyembro ng NPA ay 28 taong gulang, isa itong magsasaka residente na naturang bayan ng Mondragon. Ito ay National Police Security Registry Listed Unit Militia member ng FC to SRC in Buriom. Ang area ng kanyang operasyon ay ang buong 1st District ng lalawigan ng Northern Samar. Dala nito sa kanyang pagsusurinder ang isang unit ng 357 Magnum Revolver na kanya ring itinurn over sa otoridad. Sa kasalukuyan, ang nasabing former militia member at surrendered firearms ay nasa kustudiya ng 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company. Makakaasa ito na makakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan, tulong para sa mga NPA na nagbalik pamahalaan. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, sinimula na ng Philippine National Police ang pagsasagawa na dismissal proceedings laban sa pulis na suspect sa pamamaril at pagkakapatay sa 2 katao, kabilang na ang isa ding pulis sa isang resort sa Maragondon, Cavite. Ibinaba ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. ang direktiba upang agad na matukoy ang administrative at criminal liability ng iba pang pulis na nasa lugar nang mangyari ang insidente.
Matapos ang pamamaril sa parking lot ng resort, agad na naaresto ang suspect na police corporal mula sa 13 Martires City sa police station. Sinibak naman sa pwesto ang bagong talagang hepe ng Maragondon Police na si Major Ian Lexter Loyola. Batay sa inisyal na investigasyon, nakainom ng alak ang grupo ng mga pulis, kabilang na ang suspect na sinasabing umattend sa birthday celebration sa naturang opisyal. Balitang Prompty. Samantala, balita tayo sa Davao, Regional Priority Drug Target. Arestado po sa Davao City. Higit 300,000 pisong halaga na shabu ang nasamsam. Ibalita mo yan, June Suter ng Action Radio Davao. Napuso sa kulungan ng isang regional priority target at recidivist matapos na aresto sa isinagawang joint bypass operation ng mga otoridad sa Purok 7 Jacinto Extension Barangay 32-D, Davao City gabi ng Agosto 12. Isinagawa ang operasyon dakong alas 7:03 ng gabi na mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit at City Special Operation Group sa pangunguna ni Police Major Bernie Suaga, katuwang ang Regional Special Operation Group 11, 1st and 2nd City Mobile Force Company, San Pedro Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency Region 11. Ayon sa kapulisan, nakumpiska sa operasyon ang hubit kumulang 50 grams ng inihinalang shabu na may tinatayang halaga na 340,000. Kasalukuyan na sa kustodiya ng mga otoridad ang narestong suspek habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon at paghahanda ng mga kasong ihahain laban sa kanya. Samantala, pinuri ni Davao City Police Office Director Police Colonel Peter Bauzon Madria ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Ito si June Suter, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, 13 minuto bago alas 4. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Prompty. At kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Kizas Habson. Maraming salamat kay Miss Ara Espiritu kahapon na humalili sa akin pansamantala sa ating programa. Kumusta na po ang ating mga kababayan all over the world? At syempre dito po sa Pilipinas, kung saan ay kahapon medyo maghapon pa rin pong umulan, bagamat ngayon ay medyo tila na. Tama ba? Tila na? Pero kanina sumilip ako, medyo may ambon-ambon pa, pero mahina na lamang. Gayon man, sabi nga po ng Pag-asa, asahan pa rin po natin na magiging mga maulan. Hindi man kasing lakas ng mga nakalipas. Magiging maulan pa rin daw po ang panahon dahil pa rin po yan sa habagat. At dahil po yan ay pinalalakas po ng low pressure area na naging bagyo na. Diyan po sa may silangang bahagi po ng ating bansa. Actually, nasa may bahagi po ng extreme, silangan ng extreme northern Luzon. At yan po ang nagiging dahilan ng mga pag-ulan na matapos na hilahin o kahabang hinihila po nito yung habagat dyan sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. So magdala pa rin po ng payong bagamat ang ating mga kababayan marami na ang may pasok simula pa po kahapon maliban na lamang yata dito sa mga binabaha dahil po ng high tide at saka doon sa mga bahang lugar na mabagal ang paghupa ng tubig. Kagaya na lamang dyan sa kumusta ba dyan sa Hagonoy? Tawag na nila dyan ay Bahagonoy. Di ba? Dahil kakambal po pala ng pagbaha, lalo na dito sa Metro Manila, yung tambak na basura na nahahakot at bumabalik sa lansangan. Yung mga tambak na basura dyan sa Manila Bay na dito na inaanod dito po sa atin.
O, anong masasabi nyo dyan? Yung ating mga mahihilig magtapo ng basura, ha? Kaya nga sabi po ng Department of Education, dapat sa school pa lang, totoo naman, matutunan na kung ano ba ang dapat na gawin. Doon pa lang paghigpitan na ano ba ang dapat na itapon sa kulay red, ano ba ang dapat itapon sa kulay green na basurahan, ganun din sa kulay blue at sa kulay yellow. Kung minsan ho kasi kahit nasabihin natin, kahit sa mga community o barangay ho natin, nakakakita tayo dyan ng kulay red, green, black, ano pa ba, green, blue, na mga basurahan. Pero kapag binuklat mo yun, pare-pareho din yung nakalagay. Hindi pa rin po nakasegregate. Ano ba, yung iba kasi ang feeling ko, based sa mga experience ko noon, lalo na nung medyo bata pa ako, nalilito. Ito ba ay recyclable? Ito ba ay nabubulok? Yan ho yun eh. Kaya dapat kumbaga sa eskwelahan pa lang, maging familiar na tayo at huwag tayong malilito kung saan natin dapat itapon. Halimbawa, yung mga nabubulok, biodegradable sa kulay green. Kapag yung yellow naman kadalasan sa mga, tama ba, sa mga hospital lang nakikita ito? O hindi lang sa hospital. Yun daw sa kulay pula yung mga hazardous. Dapat alam yan, sa school pa lang. Muling i-review para natututo tayo. And syempre, dapat matutunan yung pagiging disiplinado sa eskwelahan pa lang. Pero sa totoo lang, kahit anong turo mo kapag ayaw na sumunod ang isang tao, ang hirap pa. Pero yung iba, nakakasunod kapag takot sa batas. Baka kailangan din ho ng mahigpit na batas po sa atin. Hindi lang sa pagtatapon, tama din ho yung mga organisasyon na nananawagan sa pamahalaan. Abay, tingnan ninyo din po yung mga kumpanya na gumagamit po ng plastic. Tama nga naman, katulad ng mga sachet. Di ba dati dito sa Metro Manila at ibang pang mga munisipalidad na ipatupad na yung single-use plastic. Actually nga yung mga plastic dito, di ba, ginawa ng ang supot ng papel. Puro papel na, o kaya ay magdala ka ng anong tawag doon, yung parang biodegradable ba yun anong tawag doon, eco bag. Yun, eco bag. Pero ngayon po parang napapansin ko dumadami na naman nga talaga yung plastic Oo. Sana maibalik yun na kung gagamit ka ng plastic, magbayad ka. Para maiwasan ho dito sa Pilipinas yung paggamit ho ng plastic. Biruin mo, magbabayad ka 5 piso para lang makagamit ng plastic. Wag na lang, di ba? Doon na lang ako sa recyclable. Anyway, isang magandang umaga po muna ang ating pagbati kay Herman Convocara, kay Bong Abad, good morning, kay of course Navarro Galindez, Virgilio Sacdalan, Nestor Felipe, Lani Rihuso, Uy Bentong, good morning. Red sa hospital, medical waste. Parang dito naman po sa Pilipinas ang nakita ko yellow. Para sa mga infectious, yung mga antag yun, syringe. Ayun, yun. Doon sa kulay dilaw ho naman. Makaiba-iba rin. Bong Abad, yan, muli, good morning, Coco Yabut. Isang magandang umaga mula sa San Fernando, Pampanga. Meron pa po rito sa Malolos na ulan. Efren Lorenzo, happy weekend, Ma'am Kisses. Marami pong tubig sa San Jose del Monte. Gawa po ng maraming tubig, ulan, pati na po kalsada, puno po ng tubig. Popstan, good morning mula sa Taiwan. At dyan po sa mga taga Puerto Princesa City, sa Brooks Point, Palawan, good morning. Ganon din po, good morning din po sa mga taga Japan. Isang magandang umaga lalong-lalo na kay Miss Becky Tisuka na lagi po nakikinig at nakatutok po sa ating programa. Kay Max Alvarez.
Isang magandang umaga mula dyan sa Capiz. Uy, bago tayo matapos, nais ko munang batiin. Aba, syempre, isang maligayang kaarawan. Happy birthday muna ang aking pagbati sa aking bunsong kapatid. Kay Chef Angelo Carlo Javier. Happy birthday! O, saan tayo mamaya, ha? Chef Carlo? Sana mabusog mo nga kami, ha? Kidon Matilde, isang magandang umaga sa iyo, and ganun din po pagbati natin doon sa lahat po ng mga nagdiriwang na kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday po, ha? Eddie Rosa Garcia, isang magandang umaga. Jocelyn Paculio, good morning. Kay Irene Farenas, huwag lahat sisi sa publiko, walang system sa pagtatapunan, ano ka ba? Sabi ni Irene Farenas. Ayun na nga sinasabi natin. Hindi lang sa publiko dapat. Kumbaga, dapat tingnan din ng gobyerno. Ano yung mga batas na dapat ay gawin? Ano pa yung dapat pagbutihan? Hindi lang yung sa paghuli po doon sa mga hindi nagtatapon ng basura. Pero lagi po natin tatandaan na isa na rin ho sa dapat na titingnan ay yung pagtatapon din po ng ating mga kababayan. Aminin man natin at hindi. Hindi lahat sinisisi natin sa kanila. Pero aminin natin at hindi, marami ho ang hindi pa rin marunong magtapon ng basura, hindi pa marunong magtapon. Ang tamang pagtatapon ng basura. Yun ang sinasabi natin, Miss Irene. Hindi lang sa sa sistema. Although kasama po yun, kumbaga lahat nga eh. Melvin Ogbamin, isang magandang umaga. Pagbati pa rin kay Willie Relador. Aba teka, doon sa mga hindi ko po nabati, nako, pasensya na po. Pero oras na po para tayo ay magpaalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Opo, yung tuba-tuba, nakita ko nga, gamot siya, herbal, pero hindi po siya kinakain. Pantapal-tapal lang. Ayan, ha? Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa Lunes, ito po ang Balitang Promdi. Ako po ang inyong lingkod, Kisa Sabson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang magandang umaga, Pilipinas. Pilipinas ang oras. 2 minuto bago mag alas 4. Good morning and happy weekend. Di pa rin ako natatao. Pag ikaw ay ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa Special On